Meaning? Bawal? Ang out na po. 12:30. Ha? 12:30, pump out. Anong 12:30? Mag-start na sila? Mag-start na po. Ah, so walang hugas? Walang hugas. Mamaya ba po? Hindi ko alam kung aabot na... Ah, hindi ko na-hintayin. Kasi kailangan ko lang pumasok ng Amerika. Soft light falls quiet sound. You almost lit shadows move, skin to skin. Something unspoken. Will you let me? And you and I will always have that one night. Come morning light, we'll always have that sunrise. We'll always have that sunrise. Daybreak, shadows fade. You step back, I step away. Nothing's broken, nothing new. Only the we'll always have that sunrise. We'll always have that sunrise. I don't wanna leave. I don't wanna go. Just for a moment, be close to you. Turn right on Highway 55. We'll always have that one night. We'll always have that sunrise. Continue on Highway 55.
Oh, I'm the first truck to load. Nice. Actually, hindi ako nag-order nito. But I don't know bakit ako binigyan ng mga Pilipino dito. Ang in-order ko ay farmer's breakfast. Ito yung order ko. Tapos na ako dito sa loading. Saglit lang. Tapusin ko lang itong 30 minutes break ko. Kahapon, sa gabi, so far so good, wala namang nangangatok dun sa pinarkingan ko. Sarap ng tulog ko. Walang aircon, malamig. Dadaan ako ng queue line today again. Kasi papahugas ng truck. Maraming thank you. Baka nanonood tong mga taga Thames dito. Binigyan ako ng hindi ko naman in-order. Sabi ko sa akin ba to? Yeah. That's good.
Thank you, Miro Lake. See you soon. Meron akong 3 hours. 8 hours hanggang border na ito. America today. Look. Can save a... Guys, dito ako sa yard ng Q-Line. Bilis, no? Kanina nandun lang ako sa Middle Lake, but takes 3 hours hanggang makarating dito. Why? Papahugas ako ng truck. Yan ang aking load kanina. 16 bundles. Late na, no? Kasi pag sinobrahan pa, overweight na ako. Anyway, sana mahugasan, and then I don't know if makakapasok ako ng America today. Parang hindi, dahil hindi pala ako nakapag 8 hours na off duty kagabi. 8 hours lang yung off duty kundi nag-start ako ng madaling araw. Alas 4, 4:30 I think. Kaya I don't know, hindi ko makakuha yung hindi ako makakapasok kasi kailangan ko mag-off ng at least 10 hours consecutive straight. Sure muna ako. Bakante, oh. So, mahuhugasan nila ngayon. Sana. Naka-break pa sila. Break. Gusto ko sana magpahugas. Sapin ko lang tong boss nila dito. Ting. Bit ko pa rin yung basura eh. Shoot guys, basura. Oh. Shoot, man. Hey! Ikaw ay si? Paulo. Contes. Andyan si Bernard? No. Papahugas ako ng truck. Check ko po kung pump out na ngayon. What do you mean pump out? Cleaning. Cleaning? Bawal? Pump out na po. 12:30. Ha? 12:30, pump out. Anong 12:30? Mag-start na sila? Restart na po. So walang hugas? Walang hugas. Mamaya pa po. Hindi ko alam kung aabot na... Hindi ko nahintayin. Kasi kailangan ko lang pumasok ng Amerika. Okay. Dumi lang ng truck eh. Sige. Salamat. Pump out daw. Walang hugas. Okay. Lilinis sila ng kanilang garahe. Walang problema. And pupunta ako dito sa kabilang yard. Ito yung main yard ng Q-Line. Again and again, mga chuy, mga chay. Kasi kakausapin ko itong safety dito regarding sa aking exemption dun sa aking driving hours na nawala, tinanggal nila yung exemption. Mamaya papaliwanag ko sa inyo bakit. Pero malit na bagay lang to. Gusto ko lang clarification and justification and explanation about sa aking part na baka tinanggal nila yung exemption ko, na kailangan ko yun sa aking oversize pag may load para hindi na ako kailangan mag-break ng 30 minutes. Kailangan ko yun. So sana nandyan na yung mga safety at para makausap ko sila. Dahil may mga dalawang pinadala na ako ng email na ito hindi mo ginawa, wala kang DVIR. DVIR is the Driver Vehicle Inspection Report, and bakit nag-arrive ka dito then unload, depart, wala kang DVIR. Meron ako. So ngayon papaliwanag ko lang sa pinaka-safety namin itong aking daily logs, pinicturan ko. Anong loading nyo dito mga chuy?
Bakit busy kayo dito? Grabing alikabok ng yard. Kaya gusto kong magpahugas eh. O, nagkarga sila ng mga old generators. Yan. So may mga bagong truck doon, no? Ang daming bagong truck. Okay. Galing na ako dun sa safety. Yung pinaka-head talaga ng safety, yung dating DOT ng Saskatchewan. So pag yun ang tinanong mo kasi, mas marami yung alam. Mas marami yung pwedeng isagot sa mga tanong mo dahil galing siya sa DOT. Work siya as DOT, alam niya yung mga rules, you know. So ngayon, kaya tinanong ko kasi nung nag-email sa akin yung sa safety, yung mga alipores niya, yung mga galamay niya, meron kaming nagbabantay sa hours of service. Meron kaming puro mga drivers yan sila, yung nandyan sa opisina. Pero yung isa, si Brock, ano yun, yung DOT nga. Pero yung nagbabantay sa hours of service namin, mga dating drivers ng Q-Line. So, maalam. Ngayon lang, masyado silang strict. Sige lang. Saglit lang, saglit. Lang yung aking exemption if tinanggal nila. Exemption. 9 minutes of remaining drive time. Okay. So mag-kick in lang yung exemption ko sa US. Hindi dito sa Canada. Walang exemption sa oras. Sa 30 minutes break ang Canada. So yung aming dalawang trainer, I mean yung nag-orient pag bagong driver papasok, ay mga driver din galing RGN, galing sa Hopper. Yung isa, siya naman nagbabantay ng Litex, itong camera namin sa truck. Siya yung nagre-review sa mga violations. Pero pag may mga kailangan kang tawagan, example, you need help or may nangyari, yung ibang safety. Then yung isa, nagbabantay siya sa hours of service. Yun lang ang work niya, bantayan yung mga ilag ng mga drivers kung may mga infractions, may mga sobra-sobra driving, then mag-i-email siya. Yun ang trabaho niya. Ngayon, noong August 10, sa doon sa Amarillo, di ba? Augustine, nandun kami sa Texas. Nag-move kami ng tangke from staging 1 up to staging 2. So dahil nag-move kami within the site, hindi ko kailangan mag-pre-trip dahil nasa site lang kami. Hindi naman ako lalabas ng highway na ida-drive contract sa palabas ng highway. Then ang ginawa ko lang is, which is allowed, yung on-duty yard move, no? Yard move, then lagyan mo ng notation, note doon na dalhin mo yung trailer mo sa staging 2. So yung yard move, meron lang siyang limit sa driving, 32 ba? 32 miles an hour and 30 kilometers an hour and 20 miles an hour sa Amerika. Pag sumobra ka doon sa 20 miles an hour, yung yard move mo na on duty, mawawala yon, magiging driving hours, magkikick in siya as driving hours. So lumabas sa system nila na nag-driving ako, umabot ng 26 minutes kasi paikot-ikot kami dun sa site. So nag-kick in dun yung first na lumabas. Then the second, nung nag-load ako ng John Deere, tawag dito, nag-arrive ako sa yard ng John Deere, drop and trailer,
And then nag-personal conveyance. Kasi pag maligo ka, shower, grocery, that's personal conveyance. Personal conveyance, bobtail, on duty. Pagdating ko sa gas station, nag-on duty ako, nag-refuel kasi masyado silang tinitingnan nila bawat galaw ng mga driver na pag nagre-refuel ka, hindi ka nag-on duty, mayroon ka ng violation yan. Kasi makikita nila na ginamit yung card mo, magkikikin sa kanila, gumamit ka ng on duty, and then nag-fuel ka, hindi ka nag-on duty. So may mga problema pa. So lumabas yan sa akin sa email ko na ganito, ganyan. Then maapektuhan daw yung bonus ko. Bonus, and then tinanggal yung aking exemption. Exemption, yun yung oversize ka, hindi mo kailangan mag-break ng 30 minutes sa Amerika. No. Kasi meron kang 30 minutes exemption, lalo pag oversize, no? Then yung exemption na yan, malaking bagay yan sa amin pag nag-haul ng oversize, lalo pag winter time, kasi hindi na namin kailangan mag-break ng 30 minutes. And yung winter time, ang winter time is 8 hours lang yung daylight niya. So kung 8 hours lang yung daylight niya, kukunan mo pa ng 30 minutes break, 7 hours and 30 minutes na lang yung magiging driving mo for a day, di ba? Hindi ka maka 8 hours kasi yun lang talaga ang daylight pag winter. 8 hours lang, then madilim na naman. So kailangan namin yung tinatawag na exemption pagpapasok kami ng Amerika. Kailangan namin yun, talagang malaking bagay sa amin yun. Pag start for the day, tumumbok ka na agad ng isang truck stop na along the route, nandun sa ruta mo for 8 hours. Okay? Kasi may exempted pa naman, may tatawag na 30 minutes after sunset, at least 8 hours. Tumbukin mo na agad na dito ako titigil mamaya pagkahapon. So kailangan namin yung exemption. So kaya pumasok ako dun sa taas, kinausap ko yung pinaka-safety, which is good, napakabait na tao, napaka malumanay magsalita, no? And then sabi niya, no, walang problema yan. So natanggal lahat, na-erase lahat yung mga nag-kick in from the computer sa system, inalis nila. So pinalik sa akin ng exemption, yung aking bonus, you know, alam niyo na. So kinonfirm ko lang, I need clarification, explanation, and ano ba yung na sunod. But anyway, and anyhow, and somehow, someday, drive na ako papuntang border ng Amerika. Pero hindi ako makakapasok ng border ng Amerika today. Kasi sa nasabi ko kanina na hindi ako nakapag 10 hours na rest, na which is kailangan kong 10 hours kasi I'm planning to go inside sa US today, pero 8 hours lang yung nagawa ko. So hindi ako makakapasok sa Amerika kasi magkakaroon ako ng violation, no? Magkakaroon ako ng violation. Malalaman sa computer, sa system, na hindi ka ng 10 hours. Ngayon pumasok ka sa Amerika, wala kang 10 hours, meron kang violation sa Amerika. So hanggang Esteban lang ako tonight. Meron akong 5 hours, I think, from Saskatoon to Esteban, I think. North Portal. Yeah, doon akong papalipas. Then early in the morning, start ako mag-drive papuntang Nebraska. Pero the next day, hindi ko pa rin siya ma-unload. Kasi from the border of America and Canada papunta sa aking destination ay aabot siya ng 11 hours and 19 minutes. Ang driving ko lang is max is 11 hours. Sobra pa ng 19 minutes. So ma-unload ko siya early morning ng Thursday. So now, Thursday ng umaga ma-unload.
Okay? Napaka critical ng oras. Talagang hirap habulin ng oras. Thursday morning, ma-unload ko siya. Example, 8 o'clock sila magbubukas. Unload ko siya. Meron na akong reload from Nebraska papunta ng East Moulin sa John Deere kung saan ako nag-pick up nung Friday. Babalik ulit ako doon para mag-pick up ng another load. Pabalik dito sa yard. Nagbubukas sila ng 7 o 8 until 1 lang yung loading nila. Until 1 o'clock ng hapon yung loading ng combine. Ng combine ha. So kung magbubukas itong Nebraska ng 8, ma-unload ako mga before 9, after 9, or 9:10, depende sa dami ng truck na i-unload kasi Menards to Menards reload, parang supply ng mga parang Home Depot na style. Doon dito drop yung mga kahoy, pag may mga bibili doon pick up. So ngayon from there papuntang East Moulin is another 5 hours drive. Nebraska via 80, that's another 5 hours drive. So that's on Thursday. Hanggang alauna lang yung Moulin. So hindi ko siya makuha ng Thursday. So I'm gonna set up again Friday morning. Friday morning, kagaya nung aking load nung last week. Friday morning din ako nag-pick up. So ganun ang magiging setup ko ngayon. From Winnipeg, Saskatchewan, Saskatoon, Meadow Lake, balik ng Saskatoon, Saskatoon to Nebraska, Nebraska to Illinois, Illinois balik ng Warman. Ganun ang mangyayari. Masyadong hectic yung time schedule pag pick up. So at least clear na sa akin lahat. Na-clear ko lang lahat ng mga issues about dun sa na-damage na fence. Insurance yun. Insurance. Huwag nyo nang problemahin yung mga viewers na nagpo-problema doon, sino magbayad. Huwag nyo nang problemahin yun. Kasi hindi ko nga pinoproblema kasi that's under insurance ng company. Okay? Tapos na yun. Nadali. Kahit anong ingat mo, kahit anong pina mo, sumabit kunting-kunti lang, sumabit. So, yun ang tinatawag na sa English pa na it is what it is. Kaya huwag nyo nang problemahin yun, huwag nang sumakit yung loob nyo na yan, nakabangga ka na, yan, nadali mo, nawasak mo. Huwag nyo nang problemahin yun, huwag nyo nang idagdag sa stress ng buhay ninyo. Sa amin na lang yun, dito sa babayaran ng opisina yun. Magkano lang yun, hindi naman ganun kalaki yun na malaking fence. Temporary fence lang yun ng site, hindi yung pinakamalaki. Temporary fence lang yun. So ano lang yung mga galvanized na tubo na yun. Di ba? Kaya, okay, huwag nyo nang problemahin yung nadali dahil accident does not happen, it cause. Hindi yung bigla na lang accident. Anong cause? Diba? Nadali, na-short, or sumabit. Yun ang cause. Accident don't just happen. It cause. Nangyari. Anyway, palabas na ako ng Saskatoon, mga Troy. I'll see you guys sa parking mamaya. Then, if I have enough time para i-install itong CCTV camera na binigay sa akin ng sponsor, mamaya install ko. Maaga pa naman, darating ako dun sa Esteban tonight around 7 o'clock. Alas 7, may araw pa yun. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Alas 5 matatapos yung aking 10 hours bukas. Then another 20 minutes drive to Portal. Wala, hanggang Sioux City na ako nito ng South Dakota. Okay guys, nandito na ako ngayon sa Esteban, sa Petropas. Sabi ko nga kanina, hindi ako naka 10 hours
na off-duty. Kaya ayaw kong pumasok. Baka magka-violation ako sa border, sa aking hours of service. So nandito ako ngayon sa Esteban, sa Petropas. Around 30 minutes from North Portal border. Dito lang ako magpapalipas ng gabi kasi hindi ako naka 10 hours. Sabi ko, hindi ako naka 10 hours ng aking off-duty para hindi ako mag-violation sa Amerika. Anyway, bago ko tatapusin ang video, and gusto ko lang i-flex or yung pinadala sa akin ng isang company. Alam niyo, nakalimutan ko yung pangalan nila. Okay, isang company gumagawa ng dashcam. Yung nagpapadala sa akin ng dashcam, yung Beaufo. Sabi ko sa inyo guys, nandito pa yung mga camera nila. Meron silang pinadala sa akin before. Ito yung ginagamit ko dito sa front. Pero nagkakaproblema nga ako dito sa aking double-sided tape. Nahuhulog siya. Hindi ko makita yung aking Gorilla para sa matibay sana. Then nahulog siya. Then lagi siyang on and off. Kaya tinanggal ko na. So ito yung isang camera na ginagamit ko dito sa front. And then, ito yung dun sa front para dito sa side. And then, meron pa silang pinadala. This one is last year. A single camera. Wala, nasira na nga yung ano niya, oh. Yeah, this one is sent by last year. Hindi ko pa siya na-flex. Nabuksan na siya, nagamit na siya, pero hindi ko pa siya na-flex. So, ito yun. Dalawang Beaufo. Now, meron nagpadala ng dashcam. I think this one is 3-in-1. 3-in-1 dashcam o 3-channel na tinatawag. Susubukan ko. Hindi ko pa nakalimutan ko yung pangalan niya. Kung anong brand. At saka yung nag-email sa akin na babae from China. Ito yun. Bubuksan ko muna para makita ko yung name niya. And kung anong klaseng dashcam. And I don't know if ngayon ko siya i-install. Kailangan ko kasing buksan kasi baka may inspection ako sa Amerika. May package na hindi pa nabuksan. Tatanungin nila ako. Bakit may package? So, kailangan ko siyang buksan. There you go. Oh! Super Night Vision. Really? Wow. Ang brand niya ay Akio. So, nakalagay siya Super Night Vision, guys. So, ito yun. Yeah. From China. So, meron siyang pwedeng i-upload yung kanyang apps. Download yung kanyang apps. Zoom in, zoom out. Yeah. Oh, from Japan. This from Japan. Super Night Vision, voice control, Super EI BSD. Wow, I'm excited. There you go. Masubukan niya. Ang ganda ng kanilang boxing, mga box, oh. Tibay. Cigarette lighter adapter. So nagkukunin mo sa cigarette lighter adapter. May, hala. Holy smoke. It's big.
You know what? This one ay para sa sa kotse. Alam niyo yun sa car? Yung sa rear view mirror niya? Ito ay para doon. So paano ko siya ilalagay? Ito ang tanong ngayon. Paano ko siya ilalagay dahil wala naman akong rear visor sa front? Oh, wow. Akala ko 3-channel yung pinadala nila. Okay, so ito yung mga... Okay. So meron siyang mounting. Pwede mo siyang i-mount sa front. Pwede mo siyang i-mount like that. And meron siyang tornilyo. Okay, meron siyang... What? So, pwede siyang i-mount like this. So, pwede ko siyang ilagay dun para mas makita siya. And then, itutornil ko siya from there. I don't know, man. So, nakamount siya ng ganyan. I don't know. I don't know. This one. I will try to figure it out. Okay, meron siyang extra. Okay, that's nice. That's nice. Kasi meron siyang mga extra na camera na ilalagay mo sa gilid. Tama nga, 3-channel. Tama nga siya. 3-channel, may mga extra siyang camera para sa ilalim ng truck. Or pwede mo siyang i-clip. Okay. Then, pwede siyang double-sided tape. So, dalawa na yung camera ko dun sa gilid. Mas malaki siya. Okay. One is that. And then, ito yung kanyang GPS. May GPS din siya. Kukunik mo. And... Oh, there's only 2 cameras, guys. 2 camera. Merong isa sa gilid. And then meron pang isang extra na camera. Ito ay design pang car. Hindi siya pang truck na design. Kasi meron siyang extra camera na napakahaba ng wire. Itong camera na to, doon sa likod ng car. Yeah, doon sa likod ng car. So, ang haba ng camera. So, pwede ko siyang ilagay sa Highlander. Papalitan ko yung aking camera doon. Then, ito mas matibay. Nice. So, ang dami. Kaya pala siya mabigat. And, so, nandito na rin kasama ang tornilyo. And, I don't know what's this. Ito yung charger niya at saka yung power. Ito yun. Connect the power. And meron na siyang kasamang tornilyo para pagkabit doon. Interesting, no? Okay. So that's the unboxing ng Akio. Akio brand. www.akio.com.gp from Japan. Thank you so much, Akio. Malaki nga siya. So, gagawin ko dito, install ko to dahil ngayong araw nito, ngayong past couple days, wala akong weeks, months, wala akong dashcam sa front. Hindi gumagana yung mga dashcam ko dahil nga sa double-sided tape na problema. Nung nag-off ako, nakalimutan ko rin bumili ng double-sided tape. So, ngayon, gagawin ko to, install ko to, but testing ko muna siya para makita yung quality ng kanyang video. Then after that one, the next video, papakita ko yung quality niya, both sides. And then ililipat ko siya sa Highlander, sa kotse. And I'll see you guys bukas sa next vlog para sa kanyang performance or quality ng Akio brand na dashcam.
Ang link nito, ilalagay ko sa description, but hahanapin ko muna, hihingin ko muna, kakusapin ko muna yung sales representative ng Akio para maibigay sa akin ng link kung meron silang Amazon and how much yung price dito sa brand. Maganda to sa car. Sa kotse talaga siya kasi pwede mo ilagay doon sa rear view mirror itong camera. Pero napakaganda ng camera. This is quality, made from Japan. Yeah. Kumuha na kayo dito. Yun nga lang. Oh, may kasama na siyang memory card. Here. So, hindi nyo na kailangan problemahan yung memory card. Kasi meron na siyang kasama na 64 GB na memory card. I don't know. But yeah, I'm gonna try this one. Then, papakita ko na lang sa inyo yung quality or yung video niya sa next vlog. Have a good night. So ngayon, isi-set up ko na sana ang dashcam. But, how? Walang direction, wala akong libro nakasama. Kanina ko pa hinahanap, pero hindi nakasama yung manual niya kung paano gagawin. Pero na-try ko na siya, maliwanag. So, hindi ko siya mapakita sa next vlog. It's because wala akong manual. I don't know kung anong mga purpose nito. May mga tornilyo. Come on. Okay. Ito, alam ko siya. Yung nga sabi ko sa rear view mirror, no? Sa inyong sasakyan. Nakita ko siya sa YouTube. So, yun ang purpose niya. Pero wala man akong rear view mirror dito sa truck. Napakalinaw niya sa gabi. Nakita ko sa review. Malinaw siya sa gabi. But ang iniisip ko lang, ito pwede na sa inyong kotse. Pwede kayong mag-order nito. Maliwanag sa gabi. Meron siya sa front, meron siya sa back na camera. But ito, kung paano ko ilalagay ito sa dash na magko-connect dito. Kasi wala siyang tornilyo. Kailangan ko ng manual para makita ko kung paano gagawin. Pero hindi siya nakasama ang manual. So, maghihintay ako na magko-connect uli yung nagpadala nito. Sabihin ko sa kanya na walang manual kasama yung box. Hindi ko siya ma-install, hindi ko ma-flex sa aking mga viewers yung product ninyo. Wala. Pero magandang klase. Nakita ko yung camera. So, I'll see you guys next vlog. Hintayin ko lang yung reply ng representative ng company na to para padala sa akin ng manual kung paano. Dahil wala talaga akong makitaan kung saan nahulog. Nandito lang naman ako sa loob habang ina-unbox ko yung dashcam. Have a good night. So ngayon, isi-set up ko na sana ang dashcam. But, how? Walang direction, wala akong libro nakasama. Kanina ko pa hinahanap, pero hindi nakasama yung manual niya kung paano gagawin. Pero na-try ko na siya, maliwanag. So, hindi ko siya mapakita sa next vlog. It's because wala akong manual. I don't know kung anong mga purpose nito. May mga tornilyo. Come on. Okay. Ito, alam ko siya. Yung nga sabi ko sa rear view mirror, no? Sa inyong sasakyan. Nakita ko siya sa YouTube. So, yun ang purpose niya. Pero wala man akong rear view mirror dito sa truck. Napakalinaw niya sa gabi. Nakita ko sa review. Malinaw siya sa gabi. But ang iniisip ko lang, ito pwede na sa inyong kotse. Pwede kayong mag-order nito. Maliwanag sa gabi. Meron siya sa front, meron siya sa back na camera. But ito, kung paano ko ilalagay ito sa dash na magko-connect dito. Kasi wala siyang tornilyo. Kailangan ko ng manual para makita ko kung paano gagawin. Pero hindi siya nakasama ang manual.
So, maghihintay ako na magkukunik uli yung nagpadala nito. Sabihin ko sa kanya na walang manual kasama yung box. Hindi ko siya ma-install, hindi ko ma-flex sa aking mga viewers yung product ninyo. Wala. Pero magandang klase. Nakita ko yung camera. So, I'll see you guys next vlog. Hintayin ko lang yung reply ng representative ng company na to para padala sa akin ng manual kung paano. Dahil wala talaga akong makitaan kung saan nahulog. Nandito lang naman ako sa loob habang ina-unbox ko yung dashcam. Have a good night.